Hi mga kabusing, kumusta? So, welcome back again to my channel. So, for today's video, hindi tayo magre-review ng unit mga kabusing. So, for today's video, magbibigay ako ng basic tips para sa mga buyers na bibili ng mga surplus Japan trucks mga kabusing. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell mga kabusing. So, at least ma-notify kayo kung may mga unit kami na bago, ano na naman yung mga ganap dito sa sa yard, ma-update kayo mga kabusing. So, tara, so, umpisa na natin. Disclaimer lang mga kabusing, hindi po ako mechanic. So, itong tips na ibibigay ko sa inyo is based on my experience lang as a sales officers dito sa Asia Japan Surplus. So, una mga kabusing, kung bibili kayo ng surplus Japan trucks, mga surplus, dapat talaga ang unang gagawin nyo is tingnan nyo yung unit, check nyo yung engine. Ano ba talaga yung unit na hinahanap nyo? Fully manual or semi-electronic or full electronic? Kasi may mga yan may mga disadvantage and advantage kung electronic ba or fully manual yung bibilhin ninyo. So i-check nyo muna ano ba yung kailangan yung unit, di ba? Kasi dito sa amin ang best seller dito is mga fully manual engine. So ikaw na buyer, hindi mo pa alam kung ano ba yung klaseng engine hinanap nyo, just ask lang sa mga nag-a-assess kung ano ba yung unit, fully manual or electronic. Yan, tips. Okay, so number 2 tips. I-check ninyo ang unit, yung yung chassis niya, yung labas at loob ng unit, especially yung mga chassis ng unit. Kung halimbawa trucks yung bibili nyo, lalo na yung 10 feet, 14 feet, so i-check ninyo yung chassis kasi diba, may mga chassis kasi na mga rusty, and then may mga chassis din na okay pa naman siya. So check nyo yan kasi syempre, especially kung kakargahan mo siya, so kailangan yung chassis niya is at least matibay-tibay pa siya, diba? Okay, so number 3 tips. Of course, kailangan ninyo i-check mga kabusing yung dashboard, kung gumagana ba dyan yung mga check engine, mga temperature gauge, ano pa dyan, yung fuel gauge mga kabusing, kung gumagana ba lahat ng nandyan sa dashboard. And then yung yung mileage ng unit, kailangan i-check nyo din yan kung medyo nagamit na ba siya sa Japan or hindi pa, kasi may mga mileage naman na mababa, mga 100 100 plus, di ba? So may iba kasing mga surplus na mga 400 or 500 na. So number 4 tips, of course, i-start nyo yung unit, and then check nyo yung gear, check nyo yung horn, check nyo yung brake, especially yung brake, i-check nyo yan, i-road test nyo kung pwede. And then clutch, and then horn, and then yung seat belt mga kabusing, kailangan talaga yan i-check ng mabuti. Then i-check nyo yung unit, kung okay ba yung especially yung gear, matigas or hindi, yung kung papasok ba lahat ng gear, kasi minsan road test, minsan hindi papasok yung ganito, yung 4, yung 5, yung 2, di ba? So check nyo yun mga kabusing. Number 5, i-check nyo yung kabusing, yung mga kabusing, mga kung mulye or torsion type ba ang hinahanap nyo, kasi may advantage or disadvantage din kung mulye ang ibilhin nyo mga kabusing. Kasi if mulye yung bilhin nyo kabusing, ibig sabihin pwede siyang pang heavy loads, makargahan nyo siya ng mga pang construction, mabibigat na ganun, kaya niya, hindi kayo masyadong ma-maintenance nun. Pero pag torsion type, medyo hindi siya pwede sa mga heavy loads mga kabusing. Depende lang din sa gamit. Okay, so number 6
last but not the least mga kabusing, ang pinaka-importante sa lahat, please check kung ang engine number and chassis number is same sa registration mga kabusing. Yun talaga yung pinaka-importante. Lalo na dito sa Iloilo kasi chine-check yan ng mga LTO or mga SPG mga kabusing. Then another bonus tips mga kabusing, kung bibili kayo ng unit, please check the engine. Kailangan i-check jud kung may ano siya, kung may blue by ba or walay blue by, kung masyado siyang mausok, check nyo kung may mga taga sa ilalim, di ba? Ganun yung mag-check ng mga unit mga kabusing. Bonus tip mga kabusing, para sa before kayo magbakal ng surplus Japan trucks, is check nyo muna yung budget nyo mga kabusing. Kasi nakadepende talaga sa budget nyo kung anong klaseng unit ang makukuha ninyo mga kabusing. Kung electronic or manual. May mga magaganda din kasing mga electronic ni unit, may maganda ring semi-electronic, at saka mas may magandang mechanical unit. Nakadepende sa budget nyo mga kabusing. So, kasi mga kabusing, dito sa amin mas mura dito yung semi-electronic kaysa sa mga fully manual, especially kung mulye siya. So may medyo may kamahalan ang mga mechanical engine. Medyo mas mura yung electronic engine mga kabusing. So depende lang talaga sa budget nyo. Thank you for watching, and please comment down below kung ano yung mga request yung video. Thank you.